Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Welcome po sa ating online Bible reading. Nasa Ecclesiastes chapter 1 po tayo. Mangangaral kapitulo 1. Tayo po ay manalangin bago tayo mag-umpisa. Ama naming Diyos, salamat po sa araw na to. Salamat sa inyong salita. Naway gabayan niyo kami sa aming pagbabasa. Bigyan niyo kami ng kaalaman paano namin ito magagamit sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito pang aming samap dalangin. Amen. Amen. Mga ngaral, Kapitulo 1. Basahin po natin. Ito ang mga katuruan ng mga ngaral ng anak ni David na hari ng Israel. Napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga. Buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakakabagot, hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. Hindi na maalala ang mga nauna. At ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ako, ang mangangaral, ay naging hari ng Israel. Siniyasat ko ang pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa buong mundo. At nakita kong ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Nakita kong ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kapuluhan. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. Hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na maibibilang ang wala. Sinabi ko sa aking sarili, ang karunungan ko ay higit sa sinundan kong mga hari ng Jerusalem. Alam ko kung ano ang tunay na karunungan at kaalaman. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kabaliwan. Ngunit napatunayan kong ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin. Habang lumalawak ang karunungan, ay dumarami ang alalahanin. At habang dumarami ang nalalaman, ay lalong tumitindi ang kapighatian. May the Lord add more blessing to the reading of His holy word. Simple lang naman po ang mensahe ni Solomon na naging hari ng Israel. Walang kabuluhan ang buhay kung wala ang Panginoon sa iyo. Sapagkat kung hanggang dito lang sa mundong ito ang ating paningin, talagang madidismaya tayo. Sapagkat ang mga material na bagay nawawala. Ang mga relasyon minsan nasisira. At ang mga bagay dito sa mundo may katapusan. Ngunit kung tumingin tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng tunay na kahulugan ng buhay. Do you want your life to be meaningful? Marapat lang natanggapin natin si Jesus habang may pagkakataon pa. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. So kaibigan, kapatid, kung nakikinig ka sa oras na to, marapat lang natanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At isa puso at isa isip yon araw-araw.
ito ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita. Tunay nga pong walang kabuluhan ang aming mga buhay kung wala kayo. You give meaning to our lives, Lord. So ngayong araw, Panginoon, dalangin po namin na samahan niyo kami, gabayan niyo kami, at kung mayroon pong mga kabigatan sa aming puso, matuto po kaming ibigay ito sa inyo. Sapagkat kayo ay mahabaging Diyos. Mahal niyo po kami. Salamat, Panginoon, sa pag-asang nagmumula sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, na aming Panginoon Jesus. Amen.